Welcome to Donmar TV News Channel. Malacanang welcomed the statement of Lakas CMD that President Rodrigo Duterte remains its top choice for senator for the upcoming 2022 national elections. Yan lamang po ay patunay sa mga accomplishments ni Pangulong Duterte at patunay lamang din po na sa paniwala na kapag siya po ay naihalal bilang senador ng Republika ng Pilipinas ay mapagpatuloy niya rin yung mga nasimulan niya, lalo na sa mga programa kontra kriminalidad, terorismo, kontra droga, kontra korupsyon, at sa mga economic programs niya. Just last week, President Duterte rejected the idea of a possible alliance with Lakas CMD, the political party of his daughter, vice presidential aspirant Davao City Mayor Sara Duterte. This is because the chief executive did not want to be associated with the party standard bearer, presidential aspirant Bongbong Marcos. Is there going to be a coalition between PDDS or PDP with Lakas CMD? No. No? No, I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believe siya. He's really a weak leader. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. But following this, Mayor Sara defended Marcos and even asked her supporters to protect him. So some quarters are now asking, does this show a growing rift between the president and his daughter? Acting presidential spokesperson Carlo Nograles explained, They belong to different political parties. At syempre, as with any different political parties, meron mga common candidates at meron mga candidates na sinusuportahan for other positions, no? Ang either party. So, in a political exercise like the elections, ay normal po na magkaroon ng ganyan, no? Pagkakaiba ng sinusuportahan mga kandidato. Una, ayon pong panawagan ni Mayor Sara Duterte Carpio na bigyan ng proteksyon si Bongbong Marcos. Paliwanag natin niya kung bakit at ano ang ibig sabihin nito. Pangalawa, si Bongbong Marcos po ay nagpa-drug test na at naging negatibo ang result nito. Pero meron pa ring iba na hindi ko alam kung nagdududa o bakit tinatanong pa nila na bakit daw sa hospital ginawa, dapat daw ay sa mga laboratory ng ating mga law enforcement agency. Alam niyo, hindi ho biro yun, hindi pangkaraniwan yung panawagan ni Mayor Sara Duterte Carpio, Vice President candidate ni BBM, na bigyan ng proteksyon si Marcos. Hindi niya sinabi kung anong ibig sabihin ng proteksyon. Maaaring proteksyonan yung boto niya sa darating na eleksyon, o bigyan ng proteksyon ang kanyang yung seguridad niya, ay dapat ay siguraduhin safe ito sa kanyang mga galawan sa iba't ibang lugar habang papalapit ang eleksyon. Pwedeng ganon. Pwede naman po talagang ang ibig sabihin niyan ay proteksyonan ang mga boto ni Marcos dahil alam naman natin, until now, sa side po ng mga Marcos supporters, ay ang kanilang feeling talaga ay dinaya sila noong 2016 Vice Presidential election na ang nakinabang umano ay ito nga si Vice President Leni Robredo. Pwedeng yun ang ibig sabihin itong panawagang ito ni Mayor Sara Duterte. Ganon pa man, anuman po ang inyong paniniwala, hindi ho masyadong naipaliwanag ni Sara kung anong ibig sabihin ng kanyang panawagan na yan. Pero ito'y nakakatulong para sa lahat ng mga nagsusuporta kay Marcos. Nakakatulong din ito para sa kaalaman ng lahat na para nga maging aware sa ating darating na eleksyon at mapangalagaan ang bawat boto ng bawat Pilipino. Importante kasing mabilang ng tama at mabigyan din ng proteksyon ng kandidato sa mga paggalaw. Hindi ko po sinasabing merong threat si Marcos sa kanyang seguridad. Ang sinasabi ko lang po rito ay lahat namang kandidato ay talagang binibigyan dapat ng proteksyon ng sarili niyang pamilya at higit sa lahat yung mismong mga botante at followers. Dahil talagang hindi naman natin masabi na baka merong ibang sektor na hindi man politiko pero iba ang galawan, iba ang mga agenda. So, kailangan po. So, maaaring yung dalawang yan. Proteksyon sa kalusugan ni Marcos o proteksyon doon sa mga boto na dapat ibigay sa kanya pagdating ng eleksyon para hindi madaya at para naman po sa kanyang kaligtasan ay maging safe siya
ngayon hanggang sa eleksyon at sa darating na araw. Pwedeng ganyan po. Bilang isang babae at Vice President candidate na si Sara, yan po ang maaaring kahulugan niyan. Kaya hindi naman siguro talagang masama. Palagay ko ito isang malaking tulong pa para ho sa pamilyang Marcos at mga taga-suporta na alam naman nating napakarami nito, Luzon, Visayas, Mindanao, maging ang mga overseas Filipino workers. Hindi ho ba? Anyway, patuloy po ang mga programa, mga plano ng Marcos Sara Duterte tandem. Marami po mga gagawin sila. Siyempre, hindi pa naman halos actually nag-uumpisa ang kampanya. Yung mga pagpapalakas sa bawat region, bawat probinsya. Higit sa lahat ang kailang mga programang dapat ilatag sa ating mamamayan kung ano ang kailang gagawin kung sila po ay mabigyan ng pagkakataon ng taong bayan sa Mayo Presidential National Election. Okay? Pwede po kayong mag-comment dyan, reaksyon sa isong ito. At huwag po niyong mamasamain, palagay ko maganda yan, nag-aalawan para ho sa proteksyon ng mga boto at proteksyong pangkalusugan ng isang Bongbong Marcos. Okay? Pangalawang issue po na ating talakay ngayon ay ito pong drug test. Nakakasunod-sunod na at maganda po ito. Voluntaring ginagawa ng mga kandidato. Kasunod niya ng bintang ni Pangulong Duterte na di umano mayroong presidential candidate na gumagamit ng bawal na gamot. Kaya ito, sunod-sunod na ang voluntaring drug test. Kaya voluntary kasi hindi naman ho pwedeng mandatory kasi walang batas. So voluntary at maganda ito ang gawaan. Pero alam ba ninyo na matapos magpa-drug test sa isang hospital si Bongbong Marcos, pagkatapos ang resulta nito ay negative at ipinadala sa NBI, sa PDEA at kung saan sa Law Enforcement Agency sa magitan po ng kanyang Chief of Staff, Attorney Vic Rodriguez, na minsan na-interview ko rin po ito. At nakita yun, talaga yung dokumento sinumite. Alam ba ninyo na may pang mga nagko-comment, may mga nagdududa pa yata. Hindi ko alam kung bakit. Magbasa kayo sa mga reaksyon ng mga iba-ibang news tungkol dito sa drug test na ito. Ang sinasabi pa nila bakit daw sa hospital nagpa-drug test si Marcos? Bakit daw hindi sa laboratory ng PNP, ng PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, o kaya NBI? Kasi may mga laboratory doon. Totoo naman yan. Pero alam nyo, voluntary nga ito eh. So pag voluntary, kahit saan, magpa-drug test ka sa hospital kung saan mo gusto, okay lang yon. Pero meron pa hong mga nagdududa. Baka daw ayaw lumantad. Kaya sa publiko, kaya sa hospital na lang, and then result na lang ang nilabas. So may mga ganun pa sa pantaha. At alam na siguro nyo kung saan nanggagaling yan. Maaaring yung pagdududang yan ay galing sa kalaban. Eh, maraming kalaban ho si Marcos dahil mag-i-eleksyon. Kaya ho may mga ganon. Pero ganun pa man, ako na may naniniwala pag galing sa isang pribadong ospital o kilalang ospital, kung anong result niyan, yun talaga yun. So yung mga nagdududa lang, bahala na po kayo kung ano inyo po mga magiging comment o magiging reaksyon doon sa mga nagdududa pa sa pagkatapos ng voluntary na drug test. At nauna pong nagpa-drug test dyan sina Ping Lacson at Senador Tito Soto. Tapos nga ito sumunod si Bongbong Marcos. Yung ibang kandidato hindi pa, pero alam ko willing din naman magpa-drug test. Ano man pong gawin nila dahil voluntary ito, ano man ang result nito ay ating kilalanin. Pag negative, di negative. Huwag na nating pagdudahan pa kung saan sila nagpa-drug test o kung ano ang result. Ang mahalaga ipinakita yung black and white na result ng drug test ni Attorney Vic Rodriguez sa mga otoridad. At yun na po yun. Inuulit ko, voluntary po ito, kaya huwag na nating hanapan pa ng mga proseso. Kung may mga nagdududa man at may mga nag-aalanganin sa resultang yan, ay malamang po ay kalaban yan sa politika o kalaban personal ni Marcos. Kaya alam na natin, anumang gawain, anumang mga paggalaw ng isang presidential candidate, lalo na kung medyo controversial or malakas na kandidato, ay talagang lagi sinisilip ng mga kalaban yan. So huwag kayong mapipikon doon. Para bahagi lang po yan ng siguro may mga taong ganyan ng ugali o style na pinupuna at sinisilip ang lahat ng mga bagay. Ang mahalaga, kahit na hindi obligasyon, ay ginawa. At naging negatibo ng mga results, so okay na yan.